Ang lahat ng maiisip at mapaniniwalaan ng isipan ng tao ay kaya niyang makamit. Parang napakasimple para maging totoo, hindi ba? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang susunod na 3 araw ay maaaring maging mas makapangyarihan kaysa sa nakalipas na 3 taon ng iyong buhay? Na kung babaguhin mo ang iyong paraan ng pag-iisip, pagkilos, at kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili, ang mga resulta ay maaaring magsimulang lumitaw kaagad. Maaaring tunog ito ng kahibangan. Ngunit ito mismo ang dahilan kung bakit karamihan sa mga tao ay hindi kailanman nakakaranas ng pagbabago dahil palagi silang naghihintay ng panlabas na patunay bago pa man kumilos na parang tagumpay na sila. At iyan ang mapanganib na pagkakamali. Ngayon, matututuhan mo kung paano kumilos bilang isang matagumpay na tao kahit wala ka pa sa kasalukuyan ng salapi, posisyon, o pagkilala. At bakit? Dahil dito nagsisimula ang tagumpay mula sa loob palabas. Diretso na tayo. Napansin mo ba kung paanong maraming tao ang palaging naghihintay ng senyales mula sa labas bago sila magbago? Parang kailangan muna nilang ma-promote bago sila magtiwalang lubos sa sarili. Parang kailangan nilang makuha ang pag-apruba ng iba bago nila pahalagahan ang kanilang sarili. O parang kailangan nilang may dalang pera bago sila magpakita ng kumpiyansa at halaga. Ito ay isang tahimik ngunit mapaminsalang padron na nakakulong sa milyon-milyong tao. At ang mas delikado pa, ito ay tila makatuwiran. Kasi nga naman, paano kakikilos bilang matagumpay kung hindi mo pa nararating ang tagumpay? Narito ang sagot, kikilos ka na parang narating mo na ito, sapagkat yan mismo ang nagtutulak sa iyo papunta roon. Itinuro ni Napoleon Hill na ang simula ng bawat tagumpay ay nasa paniniwala, pero hindi basta paniniwalang tahimik, kundi isang aktibong paniniwala na humuhubog sa kilos, wika, at desisyon. At dito madalas nabibigo ang karamihan, hinihintay nilang maging handa muna bago kumilos, samantalang ang totoo, ang pagkilos na parang handa ka na ang siyang naghahatid ng tunay na kahandaan. Ang tagumpay ay hindi nauuna bago ang pagbabago ng kaisipan. Ang kaisipan mo ang nauuna at pinipilit ang realidad na sumunod dito. Pinaliwanag ito ng agham. Ayon sa teorya ng pagkilala sa sarili ni Daryl Bem, binubuo natin ang ating pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagmamasid sa ating mga kilos. Sa madaling salita, nagsisimula kang makita ang sarili bilang kumpiyansang tao sa tuwing kikilos kang may kumpiyansa at hindi ka baliktaran. Binibigyang kahulugan ng utak ang kilos bilang patunay ng pagkatao. Kaya kung kikilos ka bilang disiplinado, matagumpay, at may tiwala sa sarili, kahit wala ka pang mga resulta, ang iyong isipan ay magsisimulang umayon sa bagong pagkakakilanlan na yan. Ang pagbabago ay mula sa loob papalabas, ngunit gayon din ay mula sa labas papaloob. Ngunit narito pumapasok ang malaking hadlang, ang takot na magmukhang huwad. Ilang beses mo na bang naisip, pero baka ako'y nagpapanggap lang? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagpapanggap ay ang unang hakbang tungo sa pagiging totoo? May malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng pagpapanggap upang lokohin ang iba at pagkilos na parang ikaw ay tagumpay upang baguhin ang iyong sarili. Hindi ito palabas sa entablado. Isa itong sinasadyang pagsasanay. Sinasanay mo ang iyong utak na umakto ayon sa gusto mong paraan ng pamumuhay mula ngayon. Isipin mo ang isang taong gustong ma-promote sa trabaho. Kung mananatili siyang kumilos na parang karaniwang empleyado, tahimik, walang inisyatiba, palaging naghihintay ng utos, kailanman ay hindi siya makikita bilang karapat-dapat na mamuno. Pero paano kung magsimula siyang magpakita ng inisyatiba, magsalita ng malinaw, magdamit na propesyonal, at mag-isip bilang tagalutas ng problema at hindi lang basta tagasunod ng utos? Natural lamang na ang paligid ay magsisimulang tumugon sa kanya bilang isang leader. Ang kilos ay binabago ang persepsyon, at ang persepsyon ay lumilikha ng mga bagong oportunidad. Hindi ito teorya. Isa itong praktikal na prinsipyong napatunayan sa tunay na buhay. Maagang naunawaan ito ni Muhammad Ali. Bago pa man niya makuha ang sinturon ng kampiyon, ipinahayag na niya, "Ako ang pinakadakila." At hindi niya ito sinabi dahil sa kayabangan. Sinabi niya ito dahil alam niya na ang paninindigan ay nauuna bago dumating ang tagumpay. Kumilos siya. Nagsalita at nag-isip siya gaya ng isang kampiyon, hanggang sa wala ng ibang pagpipilian ang realidad kundi sumunod sa kanya. At tingnan mong mabuti kung gaano ito kahalaga, ang ganitong padron ay lumilitaw kahit sa mga karaniwang tao.
Isang pananaliksik mula sa pamantasan ng Stanford ang nagpakita na ang mga taong sumusulat ng kanilang mga layunin na parang sila'y kasalukuyan ng isinasabuhay ang mga ito ay may 33% na mas mataas ang posibilidad na makamit ang mga ito. Ibig sabihin, kapag sinabi mong, ako ay nagiging isang disiplinadong tao, sa halip na umaasa akong balang araw ay magiging ganito ako, itinuturing ito ng iyong utak bilang isang utos at agad nitong hinahanap ang mga kilos na makapagpapatibay dito. Literal nitong pinapagana ang mga bahagi ng utak na konektado sa motibasyon at pagpapasya, lalo na ang bahagi ng prefrontal cortex na siyang namamahala sa focus at sinasadyang pag-ugali. At may karagdagan pa. Ang paraan ng iyong pananamit ay may tuwirang epekto sa paraan ng iyong pag-isip. Sa isang pag-aaral ni Joy Peluchete, isang psikolohista mula sa Lindenwood University, lumabas na ang mga profesional na nagsusuot ng damit na umaangkop sa posisyong nais nilang makamit ay mas mataas ang tiwala sa sarili, mas produktibo, at mas nakikitang kapanipaniwala sa kanilang larangan. Ito ang tinatawag na pagkilos na parang ikaw na yon. Ito ang pagsasakatuparan ng iyong hinahangad na pagkakakilanlan bago pa ito tuluyang mangyari. Pero hindi sapat na tularan lang ang panlabas na kilos. Hindi ito palabas lamang. Isa itong pagbabago na nagmumula sa kalooban, pinalalakas ng mga kilos mula sa labas. Nasa layunin ang lihim. Kapag sinimulan mo ang araw sa pagsasabing, paano kikilos ngayon ang aking pinakamagtagumpay na sarili, nagbabago ang paraan ng iyong pagsagot sa tawag, ng pagsulat ng email, ng pakikitungo sa usapan, at maging sa pagtanggap ng pagtanggi. At kapag paulit-ulit itong ginagawa, ito'y nagiging bagong padron. Ganito mismo ang karanasang pinagdaanan ni Napoleon Hill. Kakaunti lang ang nakakaalam, pero dumaan siya sa isang napakahirap na yugto ng buhay noong panahon ng malaking depresyon noong taong 1929. Sa gitna ng pagkakautang, kabiguang pangnegosyo, at kawalan ng pag-asa, muntik na siyang sumuko. Pero sa sandaling iyon ng pagliko, pinili niyang umakto na parabang siya na ang taong lagi niyang itinuturo sa iba. Nagbihis siya, itinaguyod ang ulo, at kumatok sa isang lokal na istasyon ng radyo upang ialok ang isang serye ng mga libreng panayam. Dahil sa hakbang na yon, muling nabuksan ang mga pinto para sa kanya, muling naibalik ang kanyang reputasyon, at naging mahalagang hakbang ito sa tagumpay ng kanyang aklat na mag-isip at yumaman. Hindi niya hinintay ang tagumpay bago siya kumilos na tila matagumpay na. Kumikilos na siyang tagumpay, kaya napilitan ang tagumpay na abutin siya. Ngayon, mag-isip ka ng taos puso, paano kung gawin mo ito sa loob lamang ng 3 araw? Hindi sa buong buhay, 3 araw lang. At kung sa loob ng 3 araw na yon, kumilos ka na parang ikaw na ang pinakamagtagumpay na bersyon ng sarili mo. Paano ka gigising? Paano ka makikipag-usap sa iba? Paano mo haharapin ang mga gawain sa araw-araw? Mapapansin mong nagsisimula ng tumugon ang iyong realidad sa bagong padron na ito. At sa sandaling iyon, maiintindihan mo ang kapangyarihan ng pagkilos na parang ikaw na. Dahil hindi mo na hinihintay ang tagumpay. Unti-unti mo na itong nagiging ikaw. At sa ganitong paraan nagsisimulang lumitaw ang unang mga resulta. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil binago mo ang paraan ng iyong pagharap dito. Maaring malakas ang iyong determinasyon, maaaring maaga kang gumising, magsikap, mag-aral, mag-enroll sa mga kurso, pero kung wala kang ganap na linaw sa kung ano talaga ang nais mong makamit, maaaring lahat ng ito ay maging hungkag na pagkilos. At dito maraming tao ang naliligaw. Masipag sila, masigasig, pero patuloy na nadidismaya dahil hindi nila makita ang pagsulong. Bakit? Dahil wala silang malinaw na patutunguhan. Tumatakbo sila nang hindi alam kung saan pupunta. At ito, sa huli, ay may kabayarang darating. Ayon kay Napoleon Hill, ang pagnanais ay ang panimulang punto ng lahat ng tagumpay, pero ang pagnanais na yon ay kailangang tiyak, malinaw sa isipan, at nasusukat. Kung hindi, nagiging isa lang itong magandang pantasya na nananatiling nakasulat sa papel. Isipin mo, nasubukan mo na bang maglaro ng darts na nakapiring ang mga mata? Malamang ay hindi pa. Pero iyan ang eksaktong ginagawa mo kapag ang iyong mga layunin ay hindi tiyak. Ang pagsabi ng gusto kong yumaman o gusto kong magtagumpay ay hindi matatawag na layunin. Isa lamang itong malabong hangarin. Ngayon, kapag sinabi mong, gusto kong kumita ng humigit kumulang 100,000 piso kada buwan sa loob ng 12 buwan, sa pamamagitan ng pag-aalok ng serbisyong NAS na kayang solusyonan ang problemang say ng mga taong iyan ay malinaw na layunin.
Iyan ang nagbibigay ng direksyon. Iyan ang nagpapagana ng focus, pagkilos, at tiyaga. At hindi lang iyan basta salita ng isang tagapayo, ito ay base sa agham. May mga pag-aaral mula sa Dominican University sa estado ng California na nagpapatunay na ang mga taong sumusulat ng kanilang mga layunin ng malinaw at paulit-ulit itong ni-review ay may higit sa 2 ulit na posibilidad na makamit ito, kumpara sa mga taong iniisip lamang ang kanilang mga pangarap. Sapagkat ang kalinawan ay siyang nagiging tulay ng di nakikita tungo sa nagiging totoo. Ipinapahiwatig nito sa utak na ito ay isang prioridad. At dahil dito, ang utak ay nagsisimulang salain ang lahat ng iyong nakikita, naririnig, at nararamdaman batay sa layuning ito. Ito ang tinatawag na sistema ng Reticular Activating System. Naranasan mo na bang magdesisyong bumili ng isang sasakyan, at bigla mo na lang itong makitang madalas sa kalsada? Iyon mismo. Nagsisimula ang iyong isipan na matukoy ang mga oportunidad sa mga bagay na dati ay parang ingay lang sa paligid. At maaaring maisip mo, pero may ideya na naman ako ng gusto ko, pero ang tanong, naisulat mo na ba ito? Kaya mo bang ilarawan ng detalyado kung ano talaga ang gusto mo? Gaano katagal bago mo ito makamit? Sa anong paraan? Anong mga kagamitan o kakayahan ang kailangan mo? Paano ang magiging hitsura ng isang perpektong araw para sa iyo? Anong klaseng tao ang kailangan mong maging upang maging karapat-dapat ka sa layunin yan? Kung hindi mo pa kayang sagutin ang mga tanong na yan ngayon, ibig sabihin ay nasa yugto ka pa ng pantasya. At ayos lang iyan. Pero kailangan mong makaalis sa yugtong iyan kung nais mong makakita ng tunay na pagbabago sa loob ng maikling panahon. Tingnan na lang natin ang halimbawa ni Wilma Rudolph. Siya ay ipinanganak nang wala pa sa tamang panahon, nagkaroon ng sakit na poliomyelitis, na-diagnose ng paralysis, at sinabi ng mga doktor na hindi na siya makakalakad kailanman. Pero may mas malinaw siyang larawan sa kanyang isipan na mas malakas pa sa anumang hatol ng doktor. Nakikita niya ang kanyang sarili na tumatakbo. Hindi lamang basta naglalakad, kundi nakikipagkumpetensya. At higit pa riyan, nananalo siya. At hindi lang niya basta naiisip ito, siya ay tunay na nag-alay ng sarili sa larawang iyon. Inilarawan niya ito ng detalyado, nararamdaman niya ito, at araw-araw niyang isinabuhay. Ano ang naging bunga? Naging pinakamabilis na babae siya sa buong mundo, at nakamit ang 3 gintong medalya sa Olimpiko. Hindi dahil sinuwerte siya, kundi dahil malinaw sa kanya ang kanyang layunin. Ikaw naman, ninais mo na bang isulat ng malinaw at detalyado ang pinakaliwanag na bersyon ng buhay na gusto mong maranasan? Kung ipipikit mo ang iyong mga mata ngayon, kaya mo bang makita ang perpektong daloy ng iyong araw, ang lugar kung saan ka nagtatrabaho, ang halagang pumapasok sa iyong bangko, ang uri ng ugnayan na meron ka, ang anyo ng katawan mo, at ang enerhiya mong nadarama tuwing gumigising? Sapagkat kung hindi mo ito makita, hindi mo rin ito magagawang likhain. Ang isip ay gumagana sa pamamagitan ng malinaw na mga imahe, hindi ng malalabong konsepto. Ngayon, isang mahalagang punto, ang kalinawan ay hindi lamang basta alam mo kung ano ang gusto mo. Dapat alam mo rin kung bakit mo ito gusto. Ano ang layunin sa likod ng pagnanais na ito? Dahil ang dahilan na yan ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob kapag dumaan ka sa mahihirap na yugto. Kung walang malinaw na dahilan, kahit maliit na hadlang ay nagiging dahilan para sumuko. Ngunit kung may malalim kang dahilan, ang bawat pagkadapa ay nagiging tulak para lumaban pa. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, ano ang gusto mong makamit? At bakit? Ano ang tunay na kahulugan nito para sa iyo? Kalayaan ba? Pagkilala? Pag-aambag? Anong sakit ang nais mong mawala sa buhay mo sa pamamagitan ng tagumpay na yan? At higit sa lahat, ang kalinawan ay kailangang pinapalalim araw-araw. Walang saysay kung minsan mo lang isusulat. Kailangan mo itong basahin, balikan, at imahinahin araw-araw. Si Napoleon Hill ay nagsalita tungkol sa kahalagahan ng autosuggestion na hindi iba kundi ang ugali ng pag-uulit sa isipan ng iyong mga layunin, kalakip ang damdamin at pananalig. Dahil ito ang paraan upang mapalitan ang mga lumang programa sa iyong isipan. Parang ehersisyo ito. At habang mas madalas mong ginagawa, mas nagiging madali ang pagkilos ng naayon sa iyong pangitain. Kaya kung ngayong araw ay nagising ka na walang direksyon, hindi mo alam kung ano ang uunahin, o natapos mo ang araw na parang pagod ka pero wala kang natapos, baka ang ugat ng problema ay ang kakulangan sa malinaw na layunin. Maaaring nabubuhay ka lamang sa otomatikong mode, laging tumutugon sa mga kagyat na bagay sa paligid mo.
Sa mga inaasahan ng iba, sa mga bayaring kailangang tuparin, sa pagod na bumabalot sa katawan at inilalagay ang sariling pangarap para sa kapag may oras na. Pero ang oras ay hindi basta-basta natatagpuan. Ang oras ay nililikha kapag malinaw sa iyo kung bakit ka naririto. Kaya huminto ka ngayon at magsimulang magsulat. Hindi bukas. Ngayon mismo. Isulat mo ang iyong mga layunin na para bang ikaw ay lumalagda sa isang kasunduan sa tadhana. Ilahad mo ang buhay na pinapangarap mo hanggang sa pinakahuling detalye. May petsa. May damdamin. May katotohanan. Hindi mahalaga kung hindi mo pa alam kung paano mo iyon maisasakatuparan. Ang paano ay sumusunod lamang sa ano. Ang kalinawan ang nagtutulak sa pagkilos. Ang pagkilos ang lumilikha ng mga pagkakataon. At ang mga tamang pagkakataon ay lumalapit sa mga taong alam ng eksakto kung ano ang hinahanap nila. Ang katotohanang ayaw harapin ng karamihan ay ito, sa landas ng tagumpay, madarapa ka. At hindi lang isang beses. Paulit-ulit. Magkakamali ka, madidismaya, at madadaig ng pagnanasang sumuko. Pero ang mga ito ay hindi palatandaan ng kahinaan. Iyan ay palatandaan na sinusubukan mo. Ang pagkakaiba ng mga taong umaabot sa rurok at sa mga natitigilan sa kalagitnaan ay hindi kawalan ng kamalian, kundi ang presensya ng tibay ng loob. Iyon ay ang kakayahang bumangon ng mas mabilis kaysa sa pagkakadapa. Iyon ay ang pagpapatuloy kahit sinasabi ng lahat na wala ng saysay. Si Napoleon Hill ang nagsabi niyan, tinawag niya itong pagpupursigeng ginagabayan ng pananampalataya. Isang pananampalatayang hindi nakasalalay sa relihiyon. Isang hindi matitinag na paniniwala sa sarili, sa layunin at sa proseso. Dahil alam niya, batay sa sariling karanasan, na ang pinakamalalaking pag-angat ay kadalasang dumarating pagkatapos ng pinakamalalalim na pagbagsak. At ang problema ay, sa mga sandaling iyon, gusto mong huminto. Ang pagod sa emosyon, ang bigat ng mga suliraning pinansyal, ang kahihiyan, ang takot sa paghusga ng iba. Magsisimula kang magduda kung sulit ba talaga, kung kaya mo ba talaga, kung nasa tamang landas ka nga ba. At dito humihinto ang karamihan. Ngunit may isang lihim na natutunan ng mga matagumpay na tao, tinitignan nila ang mga pagsubok bilang mga pagsusulit. Hindi bilang hadlang, kundi bilang paghamon. Para bang tinatanong ng buhay, gusto mo ba talaga ito? At sa halip na sumagot ng reklamo, tumutugon sila sa pamamagitan ng kilos. Hindi sila naghihintay ng lakas para magpatuloy, nagpapatuloy sila at saka dumadating ang lakas. Sapagkat ang motibasyon ay hindi nauuna. Ito ay sumusunod sa pagkilos. Iyan ang tibay ng loob, ang pagpapatuloy kahit walang kasiguraduhan, kahit walang palakpak, kahit walang agarang resulta. Isipin mo ang nangyari kay Pel. Kilala siya bilang hari ng football, ang lalaking nagpahanga sa buong mundo suot ang pambansang kasuotang may numerong 10 ng bansang Brazil. Ngunit ilan lamang ang nakakaalam ng batang naglalaro ng walang sapatos sa mga lansangan ng Bauru, gamit ang bolang gawa sa medyas, at pinapanood ang amang umiiyak dahil hindi kayang buhayin ang pamilya. Marami siyang dahilan para sumuko. Pero hindi siya sumuko. Sa bawat pagkadapa, bumabangon siya ng mas determinado. Sa bawat beses na sinasabihang siya ay masyadong maliit, masyadong mahirap, masyadong bata, tumutugon siya gamit ang husay, tapang, at dedikasyon. Hindi lang sa kanyang mga paa naging dakila si Pel. Naging higante siya dahil sa kanyang isipan. At ito ay tumutukoy rin sa iyo. Maririnig mo ring hindi ito ang tamang panahon, na wala kang sapat na kakayahan, na masyado kang nangangarap. Maririnig mong mas mainam na tanggapin na lang ang kung anong meron. Maririnig mo pa mula sa sarili mong isipan na wala ng pag-asa. Pero tandaan mo ito, ang kabiguan ay nagiging permanente lamang kung ikaw ay titigil. Habang ikaw ay nakatayo pa, sumusubok muli, nasa laro ka pa. At bawat pagsubok ay isang boto para sa taong nais mong maging. Sa bawat pagkakataong pinipili mong magpatuloy, kahit pagod ka na, sinasabi mo sa sansinukob, handa na ako. At iginagalang ng sansinukob ang mga taong hindi sumusuko. May isang kilalang psikolohikal na huwaran na tinatawag na kamalian ng nasayang na pagsisikap. Sinasabi nito na kapag masyado na tayong nakapaglaan ng oras at lakas sa isang bagay, mas nadadala tayong tumigil kapag hindi pa natin nakikita ang bunga, dahil pakiramdam natin ay sobra na ang ating nawala. Pero paano kung, sa katotohanan, mas malapit ka na kaysa sa iyong iniisip? Paano kung ang tinatawag mong katapusan ay isa lamang liko bago marating ang iyong destinasyon?
Maraming tao ang sumusuko sa eksaktong sandali na malapit nang magbukas ang mga pintuan ng tagumpay para sa kanila. Si Napoleon Hill mismo ay naranasan ito. Bago siya maging isa sa mga pinakamaimpluwensyang may akda sa buong mundo, hinarap niya ang matinding kabiguan, pati na ang mga suliraning pinansyal, habang sinusubukan niyang magsimula ng negosyo. Sa panahon ng krisis noong 1929, nawalan siya ng halos lahat. Ngunit sa halip na magpakalunod sa kalungkutan, ginamit niya ang panahong iyon upang muling pag-isipan ang kanyang mga plano, ayusin ang kanyang mga hakbang, at magpatuloy ng matatag. Sa panahong iyon siya mas lalo pang sumulat ng may lalim at sigla. At dahil sa sakit na iyon, nagawa niyang makaapekto ng maraming buhay pagkatapos noon. Dahil hindi lang niya pinag-aralan ang tagumpay, naranasan niya talaga ang pagkabigo. At ang nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas ay ang desisyon niyang huwag huminto. Ikaw rin ay naranasan na ng mga kabiguan, at marahil ngayon ay dumaranas ka ng panahon kung saan tila lahat ay natigil. At narito ang isang tanong na maaaring mahapdi, ano ang ginagawa mo sa bawat pagbagsak mo? Ginagamit mo ba ito bilang dahilan upang sumuko o bilang lakas upang bumangon? Ikinukwento mo ba sa iba kung gaano kalupit ang buhay, o kinukumbinsi mo ang iyong sarili na hindi pa tapos ang lahat? Dahil isang bagay ang tiyak sa paglalakbay na ito, hindi mawawala ang mga pagsubok. Ngunit maaari kang maging isang taong napakatatag, napakatiyaga, at napakadeterminado na ang mga pagsubok ay hindi na magkakaroon ng kapangyarihan sa iyo. Ipinakita na ng positibong sikolohiya na ang tatag ng loob ay mas mahalaga kaysa sa intelihensyang pang-isip, talento, at maging ang emosyonal na katalinuhan pagdating sa pamatagalang tagumpay. At alam mo ba ang nakakatuwa? Ang tatag ng loob ay maaaring sanayin. Hindi ito isang biyaya. Ito ay isang desisyon. At ang desisyong iyon ay binubuo araw-araw, sa maliliit na sandali kung kailan pinipili mong huwag sumuko. Kaya sa susunod na bumagsak ka ng buhay, tandaan mo, ang lupa ay hindi ang iyong huling hantungan. Bumangon ka. Huminga ng malalim. At magpatuloy. Hindi nang nagmamadali kundi nang may layunin. Sapagkat ang mga nagpapatuloy ay nagwawagi. Hindi naman laging nauna pero sa huli. At ang katapusan ang tunay na mahalaga. Walang bagay sa mundo na mas may kapangyarihan upang baguhin ang iyong buhay kaysa sa lakas ng iyong sariling paniniwala. Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang iyong pinagdaanan o kung gaano ka man minaliit, pinalampas, o pinagsawalang bahala, kung maniniwala ka ng tapat, matatag, at malalim, mababago mo ang laro. Sabi ni Napoleon Hill, ang pananampalataya ay ang walang hanggang eliksir na nagbibigay buhay, kapangyarihan, at aksyon sa siklab ng pag-iisip. At hindi ito tungkol sa relihiyosong pananampalataya. Ito ay personal na pananampalataya. Ito ang tahimik na katiyakan na hawak mo na ang kinakailangan sa loob mo. Ang pagdududa ay pumipigil. Ang paniniwala ay nagpapagalaw. At kapag nagsimula kang kumilos ng may paninindigan, muling inaayos ng mundo ang kanyang sarili sa paligid mo. Ngunit harapin natin ang katotohanan, madali lang maniwala sa sarili kapag maayos ang lahat. Kapag nababayaran ang mga bayarin, kapag nakakatanggap ka ng papuri, kapag tumataas ang mga numero, kapag kinikilala ang iyong pagsisikap. Pero paano kung kabaligtaran ang kalagayan? Kapag nagsusumikap ka ngunit walang nakikitang resulta? Kapag hindi naiintindihan ng iyong mga magulang, nagdududa ang iyong mga kaibigan, at ikaw mismo ay nagigising na nagtatanong kung sulit pa ba? Dito sinusubok ang tunay na paniniwala. At dito rin kadalasan sumusuko ang marami. Ngunit may isang bagay na madalas hindi napapansin, ang iyong utak ay direktang tumutugon sa mga panloob mong sinasabi. Lahat ng paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo ay nagiging neural na pattern. Sa mas simpleng salita, ang paniniwala mo tungkol sa iyong sarili ang tumutukoy kung paano ka kikilos, at ang kilos mo ang siyang nagdadala ng mga bagay na iyong hinihikayat. Kaya maraming tao ang naipit sa parehong siklo ng maraming taon dahil dala nila ang paniniwala na hindi sila karapat-dapat o kulang sila sa mga kailangan. At hulaan mo? Kumikilos sila ng limitado. Sinisira nila ang kanilang sarili. Sinasarado nila ang kanilang daan. Hindi nila namamalayan, sinasabi nila ang hindi sa mga oportunidad bago pa man ito dumating. Napatunayan na ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa neurosekwensya na hindi kayang pag-ibahin ng utak ang tunay na karanasan sa isang malinaw at matinding imahinasyon. Kapag ikaw ay nag-imagine ng may damdamin, pagtutok, at paulit-ulit, iniintindi ng iyong utak na posible ito,
kaya inaayos nito ang iyong mga desisyon upang maisakatuparan ito. Para itong isang alternatibong daan na nililikha ng iyong isipan para dalhin ka sa iyong layunin. Ngunit nagiging aktibo lamang ang daang ito kapag ikaw ay may paniniwala. Si Bill Russell ay isang maliwanag na halimbawa nito. Isa siya sa pinakamahuhusay na pangalan sa kasaysayan ng palakasan. 11 beses siyang naging kampiyon sa NBA, hindi dahil siya ang pinakamabilis o pinakamahuhusay, kundi dahil sa matibay na pananampalataya niya sa sarili at sa kanyang misyon. Alam niya na bawat laro ay higit pa sa isang simpleng laban. Ito ay isang pagsasanay ng paniniwala. Pumasok siya sa court nang may kumpiyansang nararapat siyang naroroon. Naglaro siya na parang pag-aari na niya ang titulo. Hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sa pagkakaugnay sa kanyang panloob. At ang resulta nito, kinailangan ng mundo na tanggapin ito bilang katotohanan. Ngunit ang paniniwala ay hindi mahika. Ito ay isang pagsasanay. Kailangan mong sanayin ang iyong pananalig. Kailangang protektahan mo ang sarili laban sa mga bagay na sumusubok pababain ang iyong tiwala sa sarili. Kailangang balutan mo ang iyong sarili laban sa mga tinig na nais ipaalala sa iyo ang iyong mga pagkakamali at limitasyon. At madalas, ang mga tinig na ito ay nasa loob mismo ng iyong isipan. Napansin mo ba na mas madali minsan purihin ang ibang tao kaysa kilalanin ang iyong sariling halaga? Nangyayari ito dahil tayo ay tinuruan ng magduda, matakot sa paghuhusga, at laging magkumpara sa iba. At ang siklong ito ng paghahambing ay unti-unting sumisira sa iyong tiwala sa sarili na parang tahimik na asido. Ngunit kaya mong itigil ito. Nagsisimula ito sa wikang ginagamit mo. Sa mga salitang sinasabi mo sa iyong sarili kahit walang nakikinig. Sa halip na sabihin, hindi ko kaya, sabihin mo, patuloy pa akong natututo. Sa halip na hindi ako magaling dito, sabihin mo, isang kasanayan ito na aking pinagbubutihan. Maliit ang pagkakaiba, ngunit binabago nito ang lahat. Dahil ang iyong subconscious ay palaging nakikinig. Hindi ito naghuhusga, nagsasagawa lamang ito. Kaya kung sasabihin mo na hindi ka makakaya, paniniwalaan niya ito. Pero kung sasabihin mo na ikaw ay lumalago, paniniwalaan din niya ito at gagabayan ka sa landas na yon. Isa sa pinakamahirap na yugto sa buhay ni Napoleon Hill ay nang siya ay wala ng pera, walang suporta, at nawalan ng pag-asa. Nasa isang sulok siya, pinipilit ng pamilya, kinakatok ng mga nagpapautang ang kanyang pintuan, ngunit nagdesisyon pa rin siyang magpatuloy sa pagsusulat. Magturo. Manalig. At kapag tinanong kung bakit niya ito ginagawa kahit walang balik, sinasabi niya, dahil ito ang aking pagkatao. Ang kanyang paniniwala ay hindi nakabase sa resulta, kundi sa kanyang pagkakakilanlan. Naniniwala siya sa kung sino siya, hindi lang sa mga nais niyang makamit. Ulitin mo sa iyong sarili, naniniwala ako sa sarili ko. Kahit walang kasiguruhan. Kahit walang palakpakan. Kahit wala pang resulta. Naniniwala ako. Gawing ritual ito. Isulat ang mga positibong paniniwala. Mag-record ng iyong sariling tinig na nagsasabi ng mga bagay na nais mong maranasan. Isipin, damhin, at isabuhay na parabang ito ay totoo na. Dahil habang mas naniniwala ka, mas kumikilos ka. At habang mas kumikilos ka, mas naniniwala rin ang mundo. Dahil ang katotohanan ay ang realidad ay palaging sumusunod sa isang isipan na tumatangging magduda sa sarili. Hindi mo kailangang maghintay ng kahit ano o sino upang simulan ang mabuhay bilang taong nais mong maging. Ang tagumpay ay hindi isang pangyayari sa hinaharap, ito ay isang pagkakakilanlan na nagsisimula ng mabuo ngayon, sa mga maliliit na detalye, sa mga pagpili, sa paraan ng pag-isip, pagkilos, at pagtugon mo sa buhay. Kapag nagsimula kang kumilos na parang ikaw ay isang nagwagi na, magsisimula ng tumugon ang mundo sa bersyon na yon. Ang iyong pagbabago ay hindi nakasalalay sa swerte, kundi sa layunin. At kung nakarating ka na rito, isa ka ng hakbang na mas maaga kaysa sa marami na takot pang simulan. Ipagpatuloy mo ang iyong paglalakbay. May susunod na video na lalabas ngayon sa iyong screen, pindutin mo ito. Isa na namang hakbang ito pataas sa hagdan ng iyong pag-unlad. Sa video na yon, patuloy tayong uusad upang maging 1% na mas magaling kaysa sa kasalukuyan mo. Salamat sa pagdalaw dito. Magkita tayo sa susunod na video.